Dapat yung mga nakikisawsaw na wala namang alam kay Kulaong, di na binibigyang pansin. Nagkakaroon lang sila engagement. Bakunawa, si Doc Ron, tropa ni Bugoy, madalas i-content ni MJ yun si Bugoy. Okay. Kaya pala. Kuya Elmer, nawala na daw white ni Kulaong, sabi ni Paraiso, narinig ko sa vlog ni Bungo. Hindi po, yung black up po yata ay nawala. Wade Wilson, good morning Sir Mac, back to Kulaong mode na, tapos na ako mag-hiatus. Okay. Mr. Jeffrey Titurico, Boss Mac, baka iniwan lang ni Kulaong kotse niya sa Laguna para dun lang mag-focus sila FG. Baka andito lang around sa Manila yan si Kulaong. Hindi po, dala-dala niya. Nakita na po kanina. Nag-iikot po around Pasay, around Makati. Sarado na natin sa 300 likes, mga Lodi. Aba, ilan na ba likes natin? 164 pa lang. Yan. Salamat sa mga magla-likes, ha. Okay. Wala na YT si Kulaong according to Attorney Aboy. Sige, para check natin. Andito pa rin, no. Andito pa rin po. Yung black up ang wala. Eto, andito, ayan, no. Hindi pa po yan yung pong black up, toxic, yun. Yun po siguro yung sinasabi po na eto, pakita ko sa inyo. Ayan pa rin po, Kapag wala na yan, hindi na natin ma-search yan. Hindi na natin makikita yan. Yung pong toxic ang wala na. Yun ang alam kong wala na. Bakunawa, pa-shoutout daw si Dr. Jeric Sahago na Sambales. Nanonood siya sa inyo. Ayun, shoutout po. Nadinig ko na talaga yan. Dr. Jeric Sahago, hindi ko alam kung saan o kung saan ko siya nakita, kung nag-TikTok ba yan o nag-FB ba yan. Hindi ko talaga, pero familiar talaga. Okay. Matt Salabos, good morning. Masambong QC. Jeffrey T. Kalbo lang ang hip-hop, boss mo. Kalbo lang ang hip-hop. Mga videos lang ata na takedown sa YT. Baka hindi alam na Mr. Caliber. Unti-unting tatanggalin lahat ng SOCMED account niya. Tama. Yun. Unti-unti po yan, hindi po isang bugso. Play pa natin tong video ni MG. Yes, tumaas ang kaso ko. Maganda kasing i-file ko. Hindi pang grade 2 ang ikinaso ko. It's real. Hard, man. So ngayon, kasalanan ko pa na tumaas. Minsan na nga lang ako magkaso. Tumaas pa. Yon ay dahil punong-puno kami ng prima facie evidence. At punong-puno ng bigat para sa amin, yung i-final ko. Ganun talaga. Katataas pa lang naman ito sa korte. Sabi ng prosecutor, pasok to sa korte. So, yan yung nangyari. Kaya nagkaroon siya ng warrant of arrest. Gets niya? Oo. Which warrant of arrest? Minamaliit niya all this time. Uy, mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas, ha? Mawawarrant. Asa na warrant ko? Akala ko ba mawawarrant? Pinaasa mo yung mga kahombre mo, paano yan? Di mapapahiya ka na naman. Asa na warrant? Alam niyo ho ba na yung inaasahan na ho nilang warrant ay hindi na matutuloy? Di ba matagal mo nang hinahanap to, Norman? Bakit nung dumating na, tapos na-serve na sa'yo, ito na nangyari sa'yo? Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong tumatay. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, nagganito. Na-issue ako daw ay nagmura kay ganito. Akala ko ba gusto mo? Ngayon, nung binigyan ka, nagkaganyan ka. At ikaw mismo nagsabi sa akin na galingan ko. Ano, Makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa po! Ano? Nung ginalingan ko, natalo ka lalo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. 179 counts ng cyber libel. Oo! Naglabas ng isang video si Gusgusin kung saan sinabi niyang Magandang gabi po sa lahat.
Nakalalaya ko lang po, pansamantala. Maraming salamat po doon sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, everybody knows naman na makakalaya naman talaga si Gusgusin. Kasi ang just vexation ay available na kaso. Klaro yan. Nagulat ako na inabot siya ng 4 na araw sa kulungan. Kasi available. At sabi niya nga, ang just vexation lang. Pero ba't inabot ka ng 4 na araw? Diba? Yun ang tanong. Bakit 4 days ka inabot na ikaw ay ganyan? Na nasa loob ka. Sabi mo, Naibiyahe pa sa BJMP. Alam niyo po kapag yan naibiyahe, pag ikaw ay naibiyahe sa BJMP, pagdating doon, yari ka, tataka lang ka talaga doon. Lalo pa kung may Sputnik doon o merong Alex Boncayaw Brigade. Tataka lang ka talaga doon dyan. sabi mo, At nagpapasalamat ako sa mga group of lawyer ko na talaga namang pinag-connect nila yung dot. Hayaan mo na yung mga group of lawyer ko mag-focus sa akin. May mga group of lawyers ako. Tangina, I can pull the string, taratado. pero wala, di ba? Nahirapan ka. Di ba? Partida na, ang just vexation lang yon. O bakit ang just vexation? Pahirapan ka lumabas. Ayun, di ba? Unjust vexation. Sabi nga niya, unjust vexation lang. Pinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Pinamedya niyo pa ako. Di ba yan sabi niya? Di sana kinabukasan. Nagpapiyansa ka na. Kaya lang nga po, kaya nga inabot ng ganun, naghanap pa si Culaong ng pampiyansa. Hindi po kasi ganun kadali na kumuha ng pera, lalo't 120k yun. Hindi naman nakaya ng isang supporter lang. Maraming nagtulong-tulong diyan na supporter para makalaya si Culaong. Napakayabang mo, tapos biglang atras ka ngayon, di ba? Oh, yan ang sinasabi ko. Ganyan talaga ang tao kapag nakakahanap ng katapat. Alam nyo mga kahombre ko, uulitin ko lang, no? Ako, sa totoo lang, how many times na nakahanap ako ng katapat sa buhay ko? Hindi ko yung tinatanggi. Alam nyo yun, every single time, nakakahanap talaga ako ng katapat. Itong tao na to, mga kahombre ko, this guy needs to be whammed big time para matuto. Kasi hindi ho talaga matututo yan. Ang yabang niyan, tagos. Tagos o tagos. Yabang, asbag, pangiinsulto sa mga tao is crazy. Different level, mga kahombre ko. Iba. Iba ho, iba. Lalong-lalo na yung pagiging deceiver niya. Nako, yan ang dapat nyo ingatan. Kaya ako nandito because of that. Mamanmanan ko yan para sa inyo. Kasi literal na marami ang maloloko pag hinayaan yan. Ngayon, napakaraming taong naduduwag kay Norman. O ngayon, nakita nyo na kahit mahinang kaso lang, kapag tama ang ginawa mo, mabigat ang mga ebidensya mo, then maaring tumaas. Kahit matagal. It's been 4 months, mga kahombre ko. 4 months. Para sa so-called due process. But it worked. Diba? Kaya huwag kayong mangmamaliit na mga kalaban ninyo, mga kahombre ko. Wag. Wag na wag niyo sasabihin itong salita na to. Peanut. Yung mga pinagkakakaso nila, Peanut. Sabi ni Gusgusin, peanut lang daw ang bail. Magkano yung bail? Sabi ni Gusgusin. magkano bail niyan? 10,000? Baka 5,000 nga lang sira ulo. Ngunit, 4 na gabi siya sa loob ng kulungan. Kaya, wag ho masyado mayabang. Yun lang. Ayan, natutunan ko rin yan sa buhay ko. Kasi marami rin bagay na bumalik mismo sa pagmumukha ko dahil sa mga katarantaduhan ko back in the day. So, nadala ako dyan, mga kahombre ko. At the same time, talagang pinagsisihan ko yan kasi nakakahiya nung bumalik lahat sa akin. Oh my God, man. Para ako nahubaran, no? Kaya hindi ko na kaya mag-angas o mag-asbag ng ganyan. Medyo masakit lamang po yung pangyayari.
Siyempre, sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso, ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Kriminal ka naman talaga eh. Diba? Ano pa bang ano pa ba ang tawag sa'yo? Kriminal ka naman. Convicted ka sa anti-alias law. Binastos mo ang Korte Suprema. O ano pa tawag doon? Kriminal ka, kulaong. Wag mong iligaw o wag mo isegue ang sarili mo na ikay matinong tao, na ikay mabuting Pilipino. Hindi. Kriminal ka. Ako po ay may pagkakamali. Maaari. At tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin. Sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo. Ay sobrang sakit po. Alam nyo ba mga kahombre ko, kung kayo'y nakukulangan sa research, ako na magsasabi sa inyo. About a year ago, I think, nakulong si Vitaly. Si Vitaly ho ay famous international YouTuber, mga kahombre ko, okay? Eto si Vitaly, ano ba nangyari dito sa tao na to? This guy was pranking over BGC, di ba? Kung saan part ng Philippines. Para sa 2 counts ng unjust vexation, nakulong ho yan. 8 buwan. At ano nangyari? Ito ho ang nangyari. Ganyan talaga. Influencer ka eh. Malamang isa sa publiko yan. Lalo pat puro katarantaduhan ang ginagawa mo. Alam nyo kung bakit? Para hindi gayahin. Papaanong hindi gagawin sa'yo yan? Binabastos mo ang ahensya ng gobyerno. Binabastos mo ang ASEC. Eh di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay! Kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. Binastos mo rin si Atty. Guanzon. Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So, yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Tas ngayon naman, lately lang, ang binastos mo naman ay si Commissioner Ralph Calinisan. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan mo para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Para kay Senator Raffy Tulfo, kayo ho ay sobrang lucky. Kasi nung panahon na to, hindi nagsisirculate ang pangalan nyo. Malamang, kung nag-circulate ang pangalan nyo sa mga argumento at diskusyon namin sa aming mga content, malamang ho, baka namura-mura na rin kayo niyan. Ginawa niya nga yan kay ex-Senator Manny Pacquiao. Ito si Manny Pacquiao na mag-aahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. $30,200,000 US. Bakit kaya hindi ito pa-imbestigahan ni Raffy Tulfo, no? 2018 yun. That would be $1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? May questions kayo. Bakit ikaw ay sumbongero? Well, different story yon. Ako ho ay kumatok sa mga ahensya ng gobyerno kasi hindi ko talaga kaya ang laban na ito. Mag-isa. Kaya mo bang manalo
sa isang giyera nang ikaw ay mag-isa? Sige nga. Malamang, parang chess match po yan. Kailangan mo ng mga pawns mo. Normal lang yun. Di ba? Kasama ho yan sa war. Kung ikaw ay matalino. Ngayon, kung gusto mo lang mapatunayan na ikaw ay superhero, then hero shall die sa huli. Di ba? Pagtapos na ang laban. Hindi ko ho pinili yon. Kasi mas pinili ko na dinggin ang mga tao na lumalapit sa akin na nadenggoy, na scam at tinarantado ng tao na ito. Sinungaling ka dahil hingi na hingi ka sa daddy mo dito at sa mami mo. Kahit walang maibigay yung dalawang mami at daddy mo, nag-uutang para lang mapabigay sa iyo. Hingi na hingi kang lintik ka. Wala daw siya utang sa amin, taga-Yuki. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Ano? shit. Hindi pa ba sapat yung mga palipad namin? At saka yung mga volunteer namin na mga wheelchair, mga bigas. At saka yung during sa kanyang kumpanya 2022, ano pa kami, nagbayad kami ng mga tarpaulin, yung kanyang mga katauhan, pinahutil pa namin doon sa Bacolod, binigyan pa namin sila ng pocket money. Ano ba, hindi pa ba yung sapat sa iyo, Francis? Tanungan kita. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya, walang kalagyan. Lintik, My bakit ako God. na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer ka talaga, Francis, ano? Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. Dalawang trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Ano kasalanan ko? Hindi paghahanap ng kakampiyon. Hindi ko nakasalanan kung napakalakas ko at ng aking mga kahombre. Talagang dinala ko sa mataas na posisyon kung saan umuugong talaga kapag nagsasalita ako. Yon, Norman, ang wala ka. Kaya nga hindi nila alam eh. You're lucky dahil wala ka nun. Kasi yan tuloy, karamihan ng tao, hindi alam yung mga katarantaduhan mo. Pagsusumbong ba na ang tao mismo ni ex-Senator Manny Pacquiao ang lumapit sa akin? Actually, boss, nag-message ako. Opo. Di ba? Akala ko ba nagsumbong ako kay Senator Manny? Ulitin nga natin. Actually, boss, nag-message ako. Opo. Akala ko ba nagsumbong ako? Ulitin nga natin. Actually, boss, nag-message ako. Opo. Kinontak ako for confirmation kung tunay nga ba yung mga nagsisirculate na haka-haka na sinabihan ng kung ano-ano si Boss Mana at ang kanyang mahal na ina. O secondly, eto pa ho yung pinakamalalim sa lahat. Di umano sa ngayon, sinabi ng isang OFW na isa daw sa motibo kaya nakapang-scam si Norman. Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil, kaya siya nagmamakaawa sa mga mami? Grabe. So Makes sense? ibig sabihin ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. May Pinapakita warrant sa of inyo yan. arrest na nga daw. Nakausap Nung nga nag-uusap kami niyan, sa tawagan na yun, ang pinag-uusapan namin nila Kuya Nasukir ay humanitarian. Bigla niya lang ipinasok yung tungkol diyan sa utang daw ni Manny Pacquiao. Bigla niya na lang ipinasok yun, ewan ko, out of nowhere, bigla niyang pinasok. Parang ang dating yung parang inaano niya na wala siyang pera, kami muna ang gumastos doon sa humanitarian. Pag-ahalatang nagiging trapon. Ay! Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano mo si Johnny. Alam mo may utang sa akin yan eh. Hindi pa nagbabayad eh. Malato ba yan? Si Bobby. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. 2018 yun.
that would be 1,700,000,000. Imagine ninyo. Yan, bigla niya lang inano yan. Bigla niya lang sinabi sa amin yan. Bigla niya na lang inano yan inopen na si Manny Pacquiao nga daw may utang sa kanya. Yung pala hindi naman totoo. Walang katotohanan. Lahat ng sinabi niya puro katarantaduhan lang, puro lang yan. Puro lang para lang maloko kami, para lang maniwala kami sa kanya. Yun po yung inano nito si Kulaong. Ginawa nito. Meron pa yan yung hinahanap ko yung isang medyo mahabang video. Pero na-play ko na yun dito, naipakita ko na yun sa inyo Yung video na kung saan etong si Kulaong yung kabuuan nung clip na yun na bigla na lang sinabi ni Kulaong na etong si Manny Pacquiao may utang sa kanya. Hindi ko makita ngayon Dami kasing video dito ni Kulaong. Pero na-play ko na po dito yun naipakita ko na rin sa inyo yun Tuloy pa natin to kay MG. Usap ko po si Boss Manny and kakasuhan yan. Ayan yung pinakamabigat sa damdamin namin lahat. Lalong-lalo na kay former Senator Manny Pacquiao. Ginamit ho ng matagal na panahon ni Norman Mangusin ang pangalan ni former Senator Manny Pacquiao para lang makapangdi umano ay budol o scam. First hand ho na context galing mismo sa OFW. Ginamit niya ho ang pangalan ni Boss Manny na kesyo may utang daw si Boss Manny sa kanya. Iyan ho ang mga argumento niya sa tuwing kakausap siya ng iba't ibang mga OFW for that so-called credibility. Then magtatanong ka kung bakit sumbongero ka. It's a different story. Kasi hindi mo alam. Now, sa mga ahensya ng gobyerno, nagsumbong ka sa ganito, nagsumbong ka sa ganyan. Paano pa? Bakit pa? At nagkaroon tayo ng ahensya ng gobyerno, Aber? Anong gagawin sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi mo gagamitin. Kasalanan mo na yon. Hindi mo ginagamit ang ahensya ng gobyerno and you don't believe in that, kasalanan mo na yon. Because I do believe. And yes, nahirapan din ako. Alam niyo kung bakit? Napakarami naming nilapitang ahensya ng gobyerno. 4 lang ho ang pinakinggan kami. Nakinatok namin talaga. LTO, pangalawa, CICC, CIDG, lately nga, NAPOLCOM. Sila lang ho ang sumubok na dinggin kami. Kasi mga kahombre ko, uulitin ko lang. Ako ho ay naging instrumento lamang ng mga OFW at ng mga natarantado niya dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala silang kakayahan, wala silang boses, wala silang platform. That's why yung platform ko ang naging platform nila. Gets nyo ba? Tama. Yun yun. Kaya kumbaga, I am happy. Kasi sa totoo lang, first time ever ko na magagamit ang platform ko sa tama. Like so. Yun ang talagang naging maganda na papel dito ni MG sa paglaban kay Kulaong. Kasi kung kami-kami lang, 14 vloggers, walang mangyayari. Mamamayagpag pa rin si Kulaong. So blessing in disguise yung paggawa ni MG ng documentary patungkol kay Kulaong. Napaka-laking blessing nun. Bakit? Yun ang nakapagpakulong kay Kulaong. Kaya tama yun, tama. Blessing in disguise yung nangyari na yun. Okay. Yari sa bastonero na yun. JR, dami niyan lawyer.
Okay, good morning, Lods. Mega love shoutout watching from Melbourne, Australia. Ayan, shoutout po. Molex also, he already has a backup called alternative, backup alternative called Mr. Caliber Gaming, but it only has 4 bits. Kay Chloa, may Reddit thread yan si Doc Ron sa mga modus niya. Sumikat lang yan sa BBB sa kabataan. BBB ba? Ano ba yung BBB? Piling Panginoon kasi doon. Akala niya di siya kayang kasuhan kasi nga Panginoon siya doon. Yes, Golden Takore. Ayan, tuwan-tuwa si JR, Viola. Okay. Mike, sana mabura agad. Oo nga, sana nga. Danica Viola, nakakatawa nga yan. Pinapatawad niya daw mga pulis. Humuli sa kanya. Hindi naman humihingi ng patawad yung mga pulis. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.